Former House Speaker Martin Romualdez respects the decision of the Ombudsman who is now preparing a plunder case against him. Nasa batasang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa detalye. Isaiah, sabihin mo nga ano pa ang sinabi ng kampo ni Romualdez at ano ang reaksyon ng former House Speaker? May matapos niya ang Holy Week break, agad na humarap sa media kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinabi niya na tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa budget. At matapos sabihin kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahanda na sila sa plunder case laban kay former House Speaker Martin Romualdez, ayon sa kampo ng dating House Speaker, handa raw silang harapin ito at nirerespeto nila ang proseso ng Ombudsman. Ayon sa kanyang tagapagsalita at abogado ng si Attorney Adi Fajardo, handa raw silang makipag-cooperate sakaling magkaroon ng formal proceedings sa kaugnay rito. Ngunit iginit ni Attorney Fajardo na magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin magpapatunay na nasangkot si Romualdez sa anomalya. Sinabi rin ni Fajardo na may tiwala sila sa opisina ng Ombudsman at naniniwala silang mareresolba ang mga alegasyon base sa mga ebidensya at hindi mababahira ng politika. Maliban dito, matapos rin magbanta si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kahapon ay papasight in contempt niya ang House Secretary General kaugnay sa umano'y pagtatago nila ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng isang mambabatas na gagamitin nila sa investigasyon kaugnay sa anomalya sa budget. Agad na nagpaliwanag si House Secretary General Cheloy Garafil. Paliwanag ni Garafil, 2 araw lang on-site na pasok ng kanilang mga empleyado dahil sa umiiral na work from home arrangement 3 araw kada linggo. Ito raw ay bilang pagsunod sa umiiral na energy saving measures. Git niya, wala silang intensyon na umiwas sa kanilang obligasyon at sila niya ay tumutugon sa lahat ng mga opisyal na komunikasyon sa kanilang opisina. Samantala, may sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi kagabi ni Caloocan City Representative Egay Erice na hindi na raw kapanipaniwala itong mga pagpapaaresto o pagkakaso sa ilang mga opisyal dahil wala nga namang natutupad sa mga pangako ng administrasyon. Matatandaan nga nitong nakaraang taon ay sinabi ni Pangulong Marcos na may makukulong o marami ang makukulong bago magpasko. Ayon kay Erice, tila pinoprotektahan raw kasi ng administrasyon itong mga malalaking sangkot sa anomalya. May. Isaiah, matagal-tagal na rin bago tayo nakarinig mula sa kampo ng former House Speaker. Kamusta naman daw ang paghahanda nila para sa kung anumang kaso ang ibabato sa kanila ng Ombudsman? Ang sinasabi sa atin ngayon, May, ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ay hindi nila ito aatrasan at hindi sila magtatago. Sa katunayan nga raw, handa silang harapin ang mga reklamong nakasampa. Pero iginiit nila na ito raw ay reklamo pa lang at wala pang naisasampa. Ibig sabihin, wala pang patunay, wala pang literal na ebidensyang inilalabas ang Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez. May. Si former Speaker ba mismo ay lalabas para kausapin ng media or magpa-presscon man lang? Bayag nga sa mga oras na ito, wala pa tayong detalye kung haharap ba mismo si former House Speaker Martin Romualdez. Yan din sa kabilangan ng kasalukuyang nakabreak ang Kongreso at magbabalik sila sa susunod na buwan which is May 4. Pero ang naglabas ng pahayag kahapon ay ang tagapagsalita at abogado ni Romualdez na si Attorney Fajardo. May. Okay, Isaiah, pumunta naman tayo dun sa Middle East crisis. Kamusta ang paghahanda ng Kamara kaugnay sa first Joint Committee hearing on the Middle East crisis bukas? Napadalhan na ba ng invitation ng mga kalihim ng ahensya ng gobyerno? May ang sinasabi sa atin ni current House Speaker Bo J.D., all set na ang buong Kamara sa mangyayaring ang kauna-una ang tawag nga nila dito, may high-level joint hearing kasama ang 13 komite ng Kamara at naipadala na rin nila ang imbitasyon sa mga kalihim ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Kabilang nga sa inaabangan natin bukas ang pagdating ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. May. Aabangan nating lahat yan. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.